Welcome to the Word of God, Sower International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Ang lesson natin ngayon ay huli sa bunga ng banal na espiritu. Pagpipigil sa sarili. Sa Biblia, ang pagpipigil sa sarili ay ang pagpipigil sa mga damdamin o joke at pagnasa ng isang tao sa pamagitan ng pagpapasakop sa banal na espiritu. Ito ay itinuturing na isang bunga ng banal na espiritu at isang mahalagang Kristiyanong bertud na nagbibigay daan sa mga mananampalataya na madaig ang tukso gumawa ng matalinong mga pagpili na nagpaparangal sa Diyos. Nangangailangan ito ng pag-iwas sa mga udyok at gana sa pamagitan ng disiplina at mabuting pag-iisip na kinabibilangan ng panalangin banal na kasulatan at pag-iwas sa tukso. Mga pangunahing aspeto ng Biblia ng pagpipigil sa sarili. Number 1, isang bunga ng banal na espiritu. Itinuro ng Biblia na ang pagpipigil sa sarili ay hindi lamang isang tagumpay ng tao, ngunit isang katangiang ginawa sa mga mananampalataya ng banal na espiritu. Ito ay isang supernatural na resulta ng presensya at gawain ng banal na espiritu sa buhay ng isang Kristiyano. Habang ang mga mananampalataya ay sumusuko sa patnubay ng espiritu, ang katangiang ito ay natural na lumalago na nagbibigay daan sa kanila na madaig ang makasalanang pagnanasa at makamundong pagnanasa. Number 2, isang anyo ng disiplina o mastery sa sarili. Ito ay nagsasangkot ng pamamahala sa espiritu ng isang tao at pagpigil sa mga emosyon tulad ng galit, pati na rin ang pagkontrol sa pananalita at pagnanasa. Gamit ni Apostol Pablo ang metapora ng mahigpit na pagsasanay ng isang atleta upang ilarawan ang pangingailangan ng disiplina sa sarili sa buhay Kristiyano. Ang paggamit ng pagpipigil sa sarili ay nangangailangan ng sadyang pagsisikap, pagsasanay at pagsasanay upang unahin ang mga walang hanggang layuin kaysa agarang kasiyahan. Sinasabi ito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya't tumakbo kayo
sa ngayong paraan upang iyon ang iyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyong upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Verse 26, Kaya't ako'y tumakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa iyon alipin upang pagkatapos na makapagpangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Number 3. Katibayan ng mahusay na pag-iisip. Ang isang mahalagang bahagi ay ang pagpapanatili ng isang sound mind sa pamagitan ng pagtutuon ng pansin sa makadiyos na pag-iisip at pagiging disiplinado sa kung paano tumugon ang isa sa mga pangyayari. Ang mabuting pag-iisip ay ang kakayahang gumamit ng mabuting pagpapasiya batay sa salita ng Diyos na humahantong sa katahimikan, pagtitiwala at matalinong mga desisyon. Sinasabi ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Number 4. Maingat na pagbabantay. Ang Biblia ay nagbibigay diin sa kahalagan ng pag-iingat sa puso at isipan ng isa mula sa di ka makadiyos na mga idea upang maiwasan ang spiritual na pagbagsak. Sinasabi ito sa Proverbs chapter 1 verse 10, Anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Number 5. Isang spiritual na pagsasanay o isang buhay na may intention. Ang pagpipigil sa sarili ay tungkol sa pagiging sinadya na sa mga kilos, gawi at kung paano ginugugol ng isang tao ang kanilang oras na humahantong sa isang mas disiplinado na matuwid na buhay. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagbuo ng pagpipigil sa sarili ay nangangailangan ng sinadya, disiplinadong pagsisikap at pagsasanay na may walang hanggang pananaw sa isip. Sinasabi ito sa 1 Corinthians 9:25, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila yun upang sila ay makatanggap ng isang korona
na may pagkasira, ngunit tayo sa walang pagkasira. Number 6, isang paraan ng protection para sa pagtagumpayan ng tukso. Ang Proverbs 25:28 ay nagsasaad. Ang isang lalaki o isang babae na walang pagpipigil sa sarili ay tulad ng isang lungsod na nasinira at iniwang walang pader. Binibigyan diin ang imaheng ito na ang kawalaan ng pagpipigil sa sarili ay nag-iiwan ng isang tao na mahina sa tukso, kasalanan at mapangwasak na mga impluensya. Sinasabi ito sa Proverbs 25:28, siyang hindi nagpipigil sa kanyang sarili ay parang lunsod na winasak at walang pader na nalabi. Number 7, pinalakas ng biyaya ng Diyos. Itinuturo ng Titus 2:11 and 12 na ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo sa atin na tumanggi sa kasamaan at makadunong mga pagnanasa at mabuhay na may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos. Ito ang nagpapakita na ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan at isang paraan ng pagtakas mula sa tukso. Kaya ang mga mananampalataya ay hindi matitiis ng higit pa sa kung ano ang kanilang matitiis. Sinasabi ito sa Titus chapter 2 verse 11 to 12. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Sinasabi rin ito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipinahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa iyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang iyon makayang tiisin. Higit pang mga verses na nagsalita tungkol sa self-control. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 12. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng iyong makakaya na tustusan ang iyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Verse 8. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging
mga walang saysay o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon Hesus Kristo. Sapagkat sino man wala ng mga bagay na ito ay bulag at nasa malapit lamang ng nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matatisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masagasang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon sa tagapagligtas na si Yesu Kristo. Kaya't lagi kong hinahagad na ipinaalaala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinatibay sa katotohanan dumating sa inyo. Final summary sa self-control. Sa esensya, ang biblikal na pagpipigil sa sarili ay tungkol sa pagsuko ng kalooban ng isang tao sa Diyos at sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, aktibong pagpili na mamuhay ng isang banal na at disiplinadong buhay na sumasalim kay Jesus at nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Let us pray for your healing. Let us claim Hebrews chapter 4 verse 14 to 17 for your healing. The Bible says in Hebrews chapter 4 verse 14 to 17, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we possess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Father, in the name of your only begotten Son, Jesus, I pray for those who are listening to give them spiritual healing, emotional healing, physical healing. O Ramashika Ramasanda Karamasyanda. I pray for the restoration of broken relationship with you, Jesus. I pray for the restoration of broken relationship between husband and wife. I pray for the restoration for children and parents. I pray that you will protect them from any kind of sickness, diseases, and viruses. Lord Jesus, for those who are sick with different kinds of cancer, different kinds of heart diseases, high blood pressure, Jesus, rebuke this different kind of cancer
different kinds of heart diseases, high blood pressure, be healed in Jesus' name. Jesus, give them wisdom, guidance, and direction as a parent to be a good example to their children. Jesus, I pray that their children are obedient to you, Jesus, and their parents. O Karakia Shandara Kaya Makanda. Jesus, cover them with your most precious blood. Forgive their sins in Jesus' name. Jesus, bless their families, those who are studying in elementary, high school, and universities. Give them wisdom to have good grades. Lord, I ask for guidance that they will be successful in their studies and give them a place of work after they finish college and universities in Jesus' name. Jesus, I thank you that you are the same yesterday, today, and forever. Thank you, Jesus, that you heal them today. Thank you, Jesus, for healing them. In Jesus' name, Amen. This is the end of our study. If you are being touched by the love of Jesus in this teaching, with my permission, you can share this teaching in your Facebook or different forums to your friends and relatives by sending them the YouTube website link of this teaching for the glory of our God, Jesus Christ.